labong tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. When there's a world of options at my fingertips, there are no limits to create a story for every home. Praise God. So magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Amen. Today is Thursday. Napakabilis ng araw. At ilang araw na lang ay Sunday na naman. No? Kaya sa lahat po na nakikinig at sa lahat na naka-online, maging sa live o sa replay, so sumaiatin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ito nga pala po, si Pastor Jimmy, Evangelista mula po sa Ciudad ng San Pablo. Tayo po ay patuloy na sumamba at patuloy na magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Amen? Ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Hallelujah. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nang nagmamahal. Sikatin ang ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusuhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, pagmamahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nang nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. Diyos ay pag-ibig. Amen. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin Diyos sa buhay sa ating ngayong umaga. Samantay naroon ang Diyos, ang kanyang patnubay ay lagi nasa atin. Hallelujah. So ngayon, ang ating pong pananalangin ngayon ay panalangin ng pasalamat. Amen. So ngayon, bagamat meron po tayong mga request, pero ang araw na ito ay araw ng pasalamat. No? Pagpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa bawat isa. Amen?
Kaya ang Diyos ay nalulugod pag po tayo lumalapit sa Kanya ng may pasasalamat. Kaya nga sabi ng Bible, tayo lumapit at magpasalamat. No? Alam niyo, hindi tayo nauubusan ng pasalamat. Kaya umaga pa lamang, usalin natin sa ating mga labi ang katagang pasalamat sa Diyos. Amen. Kaya minsan nga, ang lagi ko sinasabi, pag meron kang panyo, pinagpasalamat mo sa Diyos, bibigyan ka ng t-shirt. Pag kay mayroong t-shirt, pinagpasalamat mo din na sa Diyos, bibigyan ka ng pantalon. Pag meron ka ng pantalon, nagpasalamat ka sa Diyos, kasunod nun, sapatos. Ang ibig sabihin, alam niyo, alam ng Diyos ang pangailangan natin. Alam ng Diyos. Ang kailangan lang ay magpasalamat tayo. Kaya huwag natin lilimutan yung misa isinir ko, kasi kami po'y nakadalo ng Laguna for Jesus Movement. No, ay naging remala sa akin yung word nung pastor na yung katagang pasalamat. Meron tayo sa pundaliri sa gabi, isa-isahin mo magpasalamat sa Diyos. No, pamilya mo, mga pastor na nagtuturo, amen, mga nanunungkulan sa gobyerno, asawa natin, at yung mga nangangailangan. Ipagpasalamat natin yung maliliit na bagay na kung saan ay ibinibigay ng Diyos. Amen. Kaya sa gabi, no, nagiging practice lang yan. Gawin po natin. Huwag tayong manghinawa. No? Kasi ang isang bagay na lagi mong ginagawa na sa loob ng 20 araw, ito daw ay magiging habit na. Magagawa mo na ito ng napakadali. Amen? Kaya yun, yung pasalamat sa gabi, malalapit sa iyo. Yan. Mga pastor na nagtuturo, mga teacher na nagtuturo. Amen? Yung mga nanunungkulan sa gobyerno, ipagpasalamat natin lagi. At ayun, humingi din tayo na request. Yung pamilya natin, yung asawa natin. Yan. Then, yung maliliit, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay maliliit na bagay na kung saan ay ipagpasalamat mo sa Panginoon. Kasi hindi lang naman malaking bagay pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ano? Mayroong mga bagay na doon sa maliit na bagay, pag nakita tayo naging tapat at magpasalamat sa Diyos, ay patuloy na gagawin ng Panginoon. No? Mula sa maliit, yung malaki ay sunod-sunod. Amen? Okay, ngayon, habang tayo ay nakikinig ng mga worship song, no? Hindi ako magpipray lang, pati kayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Handa na po ba kayo? Amen? So just close your eyes and mag-usal tayo ng pasalamat habang tayo ay nakikinig ng napakagandang awiting ito. Okay, tayo ay magpasalamat. Let us start. Hallelujah. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng bagay. Salamat sa kaligtasang ibinigay mo sa amin. Salamat sa proteksyon na lagi mong laan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na gumagabay. Pinagpapasalamat namin, Lord God, ang malapit sa aming mga buhay. Panginoon, mga kaibigan, mga churchmate, mga kapitbahay. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming mga mabuting relasyon sa kanila. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng nagtuturo. Ito man pastor, ito man sa eskwelahan. Salamat sa kanilang buhay na kung saan ay nagtalaga ang bawat isa upang maglingkod at magturo ng iyong salita at magturo sa eskwelahan. Panginoon, salamat sa bawat matataasang posisyon na nanunungkulan sa aming gobyerno. Ikaw ang patuloy na magpala sa kanila. Ingatan mo sila. Salamat sa loob po ng mga taon ng pandemic, nananatiling matatag ang aming Pangulo, ang aming mga senador, congressman at mga mayor. At Panginoon, tinatas po namin nagpapasalamat sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga asawa. Lord God, sa mga asawang lalaki, asawang babae, mga anak, sa pamilya, Panginoon. Salamat sapagkat ang iyong pagmamahal ay naranasan.
Panginoon, salamat din sa maliliit na bagay na kung saan ay hindi mo kami pinagkukulang. At Ama, maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na naggumagabay at nagsusupply ng aming pangailangan. Salamat, Panginoon, sa bawat araw at sandali. Salamat sa hininga. Salamat sa pagkain. Salamat sa laging binibigay mo ang aming dadampin. Salamat sa kaligtasan, sa paglabas namin ng aming mga tahanan. Ang proteksyon, Panginoon, ay naroon. Salamat dakilang Diyos sapagkat kami naniniwala na Ikaw ay sapat at sapat sa lahat ng bagay, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat dakilang Diyos at kami nagpapasalamat, Lord God, sa pribilehiyo at sa pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Salamat din, Panginoon, inaalagaan mo ang mga kapatiran sa kanilang mga trabaho. Ang aming pamilya sa Dubai, salamat, Panginoon, sa mga Pilipino, mga OFW na inililigtas mo araw-araw at patuloy na ginagabayan. Salamat, dakilang Diyos, sa bansang Amerika, sino man ang loobin mo na manalo, salamat, Panginoon, sapagkat ang gobyerno naman, ikaw ang nangangasiwa. Salamat sa kaligtasan sa aming mga kapatiran, mga kaibigan. Salamat din, O Diyos, ginagamit mo ang bawat isa upang, Panginoon, magpatuloy ang misyon na pinagkatiwala mo. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw patuloy na gumagabay sa bawat isa. Sa bawat araw, kami nagpapasalamat sa proteksyon. Maraming salamat din, O Diyos, sapagkat normal nang binubuksan ang bawat ahensya ng gobyerno, ang bawat pamilihang bayan, ang mga churches, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat kami naniniwala itong buwan ng Nobyembre at Disyembre may kakaibang pagbabago kang gagawin. Salamat sa iyong pribilehiyo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa mga taong pinagaling mo sa kanilang mga karamdaman. Salamat sa mga naging positibo sa COVID na ngayon ay diniklara na all ay negative. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagkukulang. Ikaw ang Diyos na nakaupo sa trono. Salamat, Panginoon. Sige po tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat, salamat. Salamat, 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 Panginoon. Napakabuti mo. Salamat, salamat, salamat. Ang lahat. Sinusuplay mo ang pangailangan ng mga hapagkainan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi sa awit 23 na, Lord God, inilalagay mo ang lahat ng pangailangan in our table at pinaapaw mo ang aming mga saro. Salamat, dakilang Diyos. Salamat sa lahat, Panginoon. Salamat sa bawat araw, ang proteksyon mo ay naroon. Salamat din sa mga nagtatrabaho na kung saan ay dating may porsyentong nabawas sa kanilang sweldo. Salamat, ibinalik mo na. Salamat din sa dating no work, no pay na ngayon ay nagbabalikan na sa mga trabaho. Salamat, Panginoon, ang dalangin namin, O Diyos, ay maparangalan ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, Panginoon. Alam namin ito man po ay negatibo o positibo sa aming pagbasa. Salamat, O Diyos. Katulad ni Job, ang sabi niya, sa mabubuting bagay mo lang mapupurihin at pasasalamatan ng Diyos. Kaya, Panginoon, salamat sa lahat. Pinatatatag mo ang bawat isa sa kabila ng pagsubok. Salamat sapagkat ang lugar ng Laguna ay nispare mo, Panginoon, sa nakaraang bagyo. Salamat. At salamat at marami kang gagamitin sa lugar ng Bicol upang sila ay alagaan. Salamat sa lahat. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat, O Diyos, na ginagawa mo. Lord, tanggapin mo ang papuri. Pasalamat. Amen. Amen. Ang buhay Praise God. Salamat. ang buhay ko'y himang sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Hallelujah. Sino ako? Praise God. Hallelujah.
ating Panginoon. Amen. So palapakan natin ang ating Diyos. Kamusta na po kayo? Amen. Tayo nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng bagong bagay. Amen. Kaya let us give all the glory and honor to our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Amen. Praise God, hallelujah. Napakabuti na pa. So good morning again. This is Pastor Jimmy, Evangelista from the city of San Pablo City. Hallelujah. Good morning, good morning. Palapakan natin ang let us clap our hand to the Lord. Give thanks, amen. Today is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Dapat tayo magpuri at magpasalamat sa Kanyang lahat na ginagawa. Amen? Amen ba? This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Kaya kailangan meron po tayong joy. No? Merong joy, may kagalakan lagi tayo sa ating mga puso na kung saan ay magpasalamat sa Panginoon. And today, okay, and let us go to our meditation this morning. And let us turn our Bible and open our Bible. Join with me in the book of 2 Chronicle, chapter 20, verse 1. Napakaganda po ang ating pagbubulayan. Ito ay ang panalangin at ang patuloy na pananampalataya ni Jehoshaphat. No? Ang sabi dito sa Bible, unang-unang ating pong teksto ay makikita po natin sa 2 Chronicle chapter 20 verse 1 up to 15. Mahaba po ito pero ilan lang po ang aking babasahin. Nais ko lang basahin itong very striking word na ibinigay dito. And our meditation today ay ito, through the eyes of faith, for the battle is not yours but God. Sabihin natin, the battle is not yours, but God. No, ang digmaan ay hindi sa atin kundi sa Diyos. Ang ibig sabihin, God will fight for you, God protects you, and everything, no, na na-experience natin. Remember this, through the eyes of faith, for the battle is not yours, but God. Stand still, ang sabi nga ni Lord kay Jehoshaphat, tumindig ka lamang, and I will fight for you. Amen. Naalala ko po isang kanta ni Steve Cuban. I will fight for you. I will fight for you. Di ba? Alam niyo, tendency tayo po makipaglaban eh. Ang kailangan, ang Diyos ang makikipaglaban. Okay, let us read. Ang sabi ng verse 1, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita, ang ilang Moabita ni Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa na nasa Hazazon Tamar. Ang sabi dito na tinatawag din Engedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Inuutos siya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Inuulit ko, no, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng tulong o patnubay kay Yahweh. Inuutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Alam niyo, dito makita natin ay nabahala naman. Mayroong pagkabahala tayo, di maiiwasan yan. Pero, hihingi tayo ng tulong sa Diyos. Hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Let us render our prayer to the Lord and trust Him. In verse 4, ang sabi ng Bible, nagtitipon ng buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila sa buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem at na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos na aming aming mga ninuno ng buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lubaban sa iyo.
Alam nyo, kilala ni Jehoshaphat ang Panginoon, ang Diyos. Alam nyo, with regard to the eyes of faith, isang napakahalagang bagay, yung tayo magtiwala, na kilala mo ang pinagtitiwalaan mong Diyos. Sabihin natin, kilala ko ang Diyos ko. Kaya si Jehoshaphat ay talagang nabahala siya, pero sa kanyang kabahalaan, no, sa kanya pong sabihin na nating panghihina, alam niya ang Diyos at kilala niya ang Diyos na kanyang lalapitan. Kaya ano ang sabi sa panalangin niya? O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno, ng buong kalangitan, kayo po ang nagmamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kayo lamang maaaring lumaban sa iyo. Amen? Walang makakalaban talaga sa Panginoon. Kaya sabi ni Jehoshaphat, kaya walang maaaring lumaban sa iyo. Ba't sinabi niya ito? Kasi tandaan natin, ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Amen? And God will fight for you. Ano man ang pinag-aranasan natin, whatever circumstances we experience in our day-to-day living, it's either it is a problem, materially, financially, everything. Remember this, we have a God of our forefather, meaning the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac is your God. And God na change, ang sabi dito. Kaya si Jehoshaphat, very solid ang kanyang paningin na kanyang pananampalataya. At ano ang sabi ng Bible sa verse 15? Tingnan po natin. Ikaw po ang Diyos namin. Parusahanin nila ang hukbo, hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Kasi talagang makita natin, alam ni Jehoshaphat ang numbers ng kanyang army fighting against the Ammonites. Amen? Kaya makita natin, pero ano ang sabi ng Bible, makikita po natin dito sa verse 15, ang kagandahan dito sa word. Babasahin ko po sa English. And he said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in the Judah and Jerusalem. Makinig po kayo, ang ganda ni po nito, no? Sa verse 15. Ito po yung sagot ng Panginoon. Ang sabi dito, this is what the Lord says to you. This is what the Lord said to you. Do not be afraid nor discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God. Hallelujah. Kaya nag-ayuno, nanalangin, at pagkatapos ay nilagyan ng pag-asa at pananampalataya. No? At ang Diyos ay patuloy na kumilos. Napakahalaga po yung tinatawag na God's intervention. Ang sabi po dito sa verse na ito, sa verse 14, balikan po natin ang verse 14 ng 2 Chronicle chapter 20. Ang ganda po kasi dito, no? Ano sabi ng verse 14? Ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Haziel, na anak ni Zacarias, apo ni Benahin, na anak ni Jael, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asa. Ano? Kaya napakahalaga, nung sila nanalangin at nag-ayuno, God answered their prayer. Yung assurance ay binigay ng Panginoon. In the eyes of faith, kailangan mong lakaran na kung saan kayo magtatagumpay at ang pangako ng Panginoon na napakaganda sa last word, the battle is not yours, but God. Kaya mga kapatid, sa ating pong araw-araw na naranasan, tandaan natin, Christian life is a battle. No, may mga digmaan po tayo. Hidwaan na kung saan ay pinapakawalan ng kaway. Pero tandaan natin, hindi naman katawan, dugo at laman ang ating kaaway, kung hindi espiritu. Kaya itong COVID, ito ay bahagi ng tinatawag na battle ng bawat believers. Itong mga bagyo at pagsubok ay battle ng bawat believers. Pero may assurance ang Panginoon. Let us focus and let us look the promises of God.
Kaya pinamagatan ko po ng ang aking meditation na look, no, in the eyes of pure faith. Amen. Gamitin po natin sa ating panahon ang ating mata ng pananampalataya through the eyes of faith. Ba't sinabing through the eyes of faith? Kasi alam naman natin ang meaning ng faith, yung mga inaasahan mo na hindi mo pa nakikita. Pero nakikita mo na sa iyong pananampalataya. Amen? Kasi ito pong ating naked eye. To see is to believe. To see is to believe. Paniniwalaan mo lang pag nakita mo na. Pero alam niyo po ba, ang eyes of faith ay yung mga bagay na inaasahan mo, na inaangkin mo kahit hindi mo pa nakikita. Amen? Kahit hindi mo pa nakikita. Let us declare it. Use through the eyes of faith. Let us look or see things through the eyes of faith. Amen? Amen ba? Kaya yun ang ano ni Jehoshaphat eh. Nung panahon yun, yung battle yun, kung titingnan mo talagang, ay matatalo tayo niya, makukonquer tayo niya sapagkat ilan ng army. The vast. Pag sinabing vast army, ay napakarami. Napakarami. No? Kaya ang sabi yun ng Lord sa kanya, when the Holy Spirit dwell, ano ang sabi dito sa verse 14 na napakaganda. Ano? Talagang merong assurance. Ang sabi ng verse 15, nung kumilos ang Santong Espiritu, ang sabi ng verse 15, makinig kayo, Haring Jehoshaphat. Makinig kayo. Kaya dito makita natin, magkaroon tayo ng listening ears. Sabihin natin, listening ears. Spiritual ears na naririnig mo ang pag-asa. Kasi alam niyo ba, nagpapahina sa tao, yung naririnig mo na mga negatibo. No? Yung mga nakikita mo na negatibo. Yung naririnig mo na negatibo. Kaya ang sabi po ng mga anak ng mga Levita, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, makinig kayo. Listen to this. No? At kayong mga taga-Juda at Jerusalem. No? Kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Makinig kayo. Ganito ang sinabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ang loob dahil sa maraming kaaway. The vast of army. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Amen? Alam niyo, ang Diyos ang ating pong tagapagtanggol, di ba? Itinuro ko nung Sunday ay advocate. The Holy Spirit is our advocate and helper. Kaya sa panahon ngayon, mga kapatid, ginawa mo na ang lahat. Hindi mo talaga kaya? Let God. Sabihin natin, let God. Hayaan natin ang Diyos ang patuloy na manguna at kumilos. Amen? Kasi pag ang Diyos ang kumilos, makikita natin walang imposible. Ano, bilang hari si Jehoshaphat, may vast army, may army din siya. Pero ayaw niya labanan yung vast army from Ammonita. Lahat ng gusto silang gapiin. Kaya ang number one ginawa po ng mga Levitang ito, no, na naandoon sa pamumuno ni Jehoshaphat ay nanalangin at ang Diyos naman ay patuloy ng duminig. At nung nangusap ang Diyos sa mga Levitang ito, nakipag-usap sila sa hari at sabi, mahal na hari, ang sabing ganon, huwag kayong matakot, ganito ang sinasabi ni Yahweh. Amen? Huwag kayong masiraan ng loob. At ang sabi nga dito, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. And the rest is the history. Makita na lang nila, na narinig nila ang karwa-karwahe na hallelujah. Hindi po kayang i-explain ng ating human mind kung paano sinuportahan ng Diyos si Jehoshaphat ang mga taga-Juda at Jerusalem. God is a God of miracle. Kaya sa ating kawalan, pag ikay dumating na doon sa hangganan, huwag kang matakot. God fight for you. Ang Diyos ay nariyan. And through the eyes of faith, we need to see things. Yun ang naging sikreto ni Jehoshaphat. Yung mga hindi nakikita ng iba, nakikita niya. Yung hindi naririnig ng iba, naririnig niya. Amen? Kaya, as a Christian, kailangan makita natin ang hindi nakikita ng iba. Nakikita natin ang Pilipinas ay aasenso. Nakikita natin ang Pilipinas ay mahahangon sa kahirapan. Nakikita natin yan, naririnig natin ang balita. Amen? At maging sa personal,
Dapat makita mo ang mga bagay. Lord, maraming salamat sapagkat nakikita ko ang buhay ko ay sasagana, sasagana, sasagana. Kahit may pandemic. Meron nga akong attendees, pamilya. Nagulat ako sa Facebook, nagpapagawa ng kanyang bahay, nagpapaduksong ng kusina. Alam niyo, ang sabi niya, no, naka-online sila doon, nagte-testify doon sa aming men's group. Kung kailang COVID, nakaipon siya. Kung kailang COVID, naipagawa niya yung duksong ng kanyang bahay. Why? Because God is a God of blessing. Hindi kayang hadlangan at patigilin ng COVID-19 ang pangarap mo. Hindi kayang hadlangan ng COVID-19 o bagyo ang lahat ng plano mo sa buhay. And what we need today, through the eyes of faith, we can see things and claim it to the Lord. Amen? So, ang sabi dito, through His faith, God displayed His power in the midst of Judah and beyond. What happened to Jehoshaphat? To the king? Ano ang sabi dito? Through his eyes of faith, through his faith, God displayed His power in the midst of Judah and beyond. Sa magitan ng kanyang pananampalataya, ipinakita ng Diyos ang kanyang gabay at ang mga imposibleng bagay na hindi kayang gawin ng tao because God is God, the powerful God. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Kung magkaroon lang po ako na sa aking closing. Through the eyes of faith, the blind can see during the time of Jesus. Through the eyes of faith, beyond the horizon, you will see. Beyond the horizon, you will see things. Amen? Kaya nakikita ko sa buhay mo, kapatid, ang buhay mo paangat ng paangat, paasenso ng paasenso, huwag ka lang paghihinaan ng loob. Saan ka man naroon na nanunood ngayon? Tandaan natin, through the eyes of faith, beyond the horizon, you will see mga imposibleng bagay. Nakuha niyo po ba ako? Imagine na lamang, he is not a Christian, but praise God sapagkat may anak na siyang Christian ngayon. Si Henry C. Through the eyes of his limited eyes, somebody ay kinukomment siya. Biro mo, naglagay ng mall sa mga baybay, sa likod, sa mga bukid. And what happened today? Minsan kasi alam nyo, ang ating paningin, dapat huwag natin tingnan ang pangkasalukuyan. Tingnan natin ang Diyos ay Diyos ng himala. Kung yun ay hindi Christian, praise God, yung isang anak ni Heresy, Christian ngayon. Kaya makikita natin, through the eyes of faith, beyond the horizon, you will see. Beyond the horizon, you will see. And through the eyes of faith, shadows of doubt, you'll not see. Hindi mo makikita yung shadow of doubt. Pag ikaw ay merong faith, you will see through the eyes of faith. Amen? Ay maraming ng tao nag-ano sa akin, ay puntan kayo mag-asawang pastor. Mula noon ako'y binata hanggang ngayon ako'y pastor. Ang misis ko naging pastora na rin. Pero marami nagtatanong, ba't mo napaaral ang mga anak mo? Pareho pong 4 years course yun. Kasi through the eyes of faith, hindi mo titingnan ang love gift ng church. Hindi mo titingnan ang sweldo mo. Hindi mo titingnan na nasa kamay mo. Ang tinitingnan mo, beyond the horizon, through the eyes of faith, you will see things because God fighting for you. Ipagtatanggol ka ng Panginoon. And through the eyes of faith, peace, love, and joy, you will see. Pag meron tayong paningin na pananampalataya, makikita po natin yung pagmamahal. Amen? Yung joy, yung kagalakan, through the eyes of faith. O ngayon galit siya, pero nakikita ko, wow, siya ang susuporta sa akin. Amen. Through the eyes of faith, hope is settled in the midst of the trouble. Through the eyes of faith. Hallelujah. And through the eyes of faith, you remember the Lord walking on the water, on the sea. Through the eyes of faith. Nakita nga yun ni Peter, lumalakad siya sa tubig. Ang sabi niya, gusto ko rin, pinalakad, pero lumubog. Bakit? Kulang sa pananampalataya. Kaya through the eyes of faith. Kaya lastly, through the eyes of faith, greater things you will see. Through the eyes of faith. Kasi yung human eye ay nakikita ang limitation mo. Ay, hindi ko kayang gawin ito. Ito lang kaya ko, ito lang kaya ko. Kasi human eyes ang ginagamit mo. But through the eyes of faith, greater things you will see,
And through the eyes of faith, God who made your eyes, you see. Alam nyo, kailangan ay gamitin natin ang mata ng ating Panginoon when we see things. Amen? Kaya napakahalaga, mga kapatid, through the eyes of faith, napakahalaga si Josaphat, nagtagumpay. Magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. Manampalataya lang tayo at patuloy na magtiwala sa Kanya dahil Siya ang Diyos na dakila. Amen? Amen po ba? Kaya sampalatayanan natin ang Diyos ay gagawa ng himala. Through the eyes of faith. Through the eyes of faith. Mga imposibleng bagay, mangyayari kapatid. At ngayon, sa kamanaroon, through the eyes of faith, ang buhay mo, pataas ng pataas, paasenso ng paasenso, lahat ng hahawakan ng mga kamay ng negosyo, pagpapalain ng Panginoon. God will restore what the devil stole. Ibibalik ng Diyos at pagpapalain ka. Healing upon healing is yours. Blessing upon blessing is yours. Promotion upon promotion is yours. Amen. Hallelujah. Pasalamat tayo sa Panginoon. Glory, 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 glory to the living God. Thank you, Jesus. You are the source of life. Salamat, Panginoon, tinuturuan mo kami na kung saan ay magtiwala sa iyo. Sino man nakikinig ngayon, Panginoon, Father God, I pray, through the eyes of faith, Lord God, they will see things, Lord God, beyond the horizon. Mga bagay na imposible ay nakikita niya ngayon. Hallelujah. Claim it, claim it. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuturuan mo kami lumakad ayon sa pananampalataya. Kayo po pinagkakatiwala ang bawat isa. Lord God, dinideklara ko, our lives never be the same again. In the name of Jesus. Amen. 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 Praise God. Claim it. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Magandang umaga. Ito po si Pastor Jimmy, Evangelista, mula po sa San Pablo City. God bless you all. Life in Christ. I miss you. God bless you all. Amen. Kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdarumdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Humigo ka man aking kaibigan. Pag munang buhay mo'y may kahirapan, mayroong isang nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutang nadarmay may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Kaginhawa